I mean, maaaring lumala. Maaaring lumala yung dadating yung time na kapag hindi mo inalagaan tong relationship na to, mga kapiksi, dadating yung time na mag-iisa ka. Okay? You will be alone, you will feel lonely. There's a strong chance na magkaroon ng separation or disconnect. Sometimes hindi talaga naghihiwalay, pero hindi na rin nafi-fix yung relationship. Kumbaga parang kung ano na lang yung meron, ganun na lang. Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito isang timeless reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Virgo. Eto, so Virgo guys, kayo ay represent ng Queen of Keys sa ating spread. Medyo negative yung energy nyo mga kapiksi, pero titingnan natin habang binabasa natin yung spread. Combination guys ng positive and negative energy, no? General reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Ito ay timeless reading guys. So pag sinabing timeless reading, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. And if hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time guys. Next time, next year, next month, kahit kailan. And by those times, maaari na mag-resonate sa inyo yung reading mga kapiksi. So, itong nasa babang spread natin guys, ito yung recent past nyo. Yung nasa gitna yung present, and then yung nasa taas naman yung possible future nitong story na to mga kapiksi. For some of you, you may be dealing with another earth sign guys. Capricorn, Taurus, Virgo, or this is your energy as well, masculine energy. Dito guys, nakikita natin na for some of you, parang nagkakaroon ng mga diferensya sa inyong mga commitments mga kapiksi. I'm sensing na nagkakaroon ng delay sa inyong mga manifestation guys, no? Yung iba sa inyo, you are too focused dun sa pagpapaunlad, pagpapalaganap ng inyong kaperahan, ng inyong kabuhayan, para, alam niyo na, syempre, lahat naman tayo guys, aspire na umasenso, umunlad yung ating buhay. But for some of you, yun talaga yung focus nyo. Yung iba nagkakaroon ng delay, parang delay sa manifestation mga kapiksi. Ibig sabihin, you may have some kind of block somewhere, kaya hindi nagmamanifest yung desires nyo, or wala kayong makitang results kahit na masipag and palagi naman kayo nagdadasal. While some of you, parang napapabayaan nyo din yung mga personal commitment nyo, like yung mga relationship nyo, yung mga emotional obligations nyo sa partner nyo, because you're too focused dun sa inyong career or dun sa inyong financial aspect mga kapiksi. And parang nagkakaroon ng panlalamig, no? Doon naman sa inyong relationship. Baka nagtatampo na yung partner mo, especially kung may jowa ka, may asawa ka, ganyan. Baka nagtatampo na sila sa'yo because masyado ka nang nakafocus sa pagtatrabaho mo mga kapiksi. So medyo kailangan nyo tong lagyan ng konting panahon, balance mga kapiksi. For some of you, I'm sensing na you may need to relax a little bit guys, kasi baka masyado kayo nape-pressure sa work, sa negosyo, sa business, ganyan. Tapos syempre kapag ganun, it's a negative vibration, and therefore sabi ko nga, kahit na anong sikap nyo, kapag ang vibration nyo ay hindi aligned dun sa inyong desire, hindi talaga kayo makakita ng positibong resulta. So you may want to relax a little bit mga kapiksi, para hindi lang yung problema mo yung sa pera yung masolusyonan, pero pati rin yung problema mo sa relationship. In your current situation mga kapiksi, nakikita na natin dito yung miscommunication with your partner. Ito na kasi naapektuhan nga, sabi ko nga sa inyo guys, for some of you, naapektuhan yung relationship nyo because you are too consumed sa inyong mga financial goals, sa inyong mga money goals, sa inyong mga career goals mga kapiksi. So naapektuhan na yung inyong pag-ibig relationship, although for some of you, parang feeling ko nag-away na rin kayo ng matindi nitong person mo, pero na-overcome nyo na yun, no? Kumbaga parang nag-ceasefire na yung mga away nyo.
away nyong malala, no? Nag-ceasefire na siya, but nandun pa rin yung sometimes hindi maiwasan yung panlalamig nga, ganyan. Kumbaga parang syempre nagkalamat na mga kapiksi. Pero I'm sensing na you're doing your best, guys, para i-resolve yung issue na to. Pero yun nga, parang meron pa ring disconnect, meron pa ring miscommunication, meron pa ring misunderstanding, mga kapiksi. Kapag ito yung nagtuloy-tuloy, mga kapiksi, no, maaari kayong maaaring lumala yung dadating yung time na kapag hindi mo inalagaan tong relationship na to, mga kapiksi, dadating yung time na mag-iisa ka. Okay? You will be alone, you will feel lonely. There's a strong chance na magkaroon ng separation or disconnect. Sometimes hindi talaga naghihiwalay, pero hindi na rin nafi-fix yung relationship. Kumbaga parang kung ano na lang yung meron, ganun na lang. And you will feel lonely, guys, no? So, ayan yung strong indication, mga kapiksi, na okay nga yung, pwedeng maging ma-okay nga yung finances mo, pero hindi naman okay yung relationship mo kasi napabayaan mo. So, ask yourself, para saan ba yung ginagawa mo, di ba? Mas importante ba yung pera kaysa dun sa relasyon? Although both silang important, mga kapiksi, pero syempre, dapat binabalanse mo rin yung iyong oras, guys, no? Yung iyong attention, yung iyong panahon, mga kapiksi. Kahit nasabihin natin na ginagawa natin yung pagtatrabaho, pagninegosyo para may maialay tayo sa pamilya natin, sa mga partners natin, sa mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Pero baka maging too late na, kasi nga sabi ko nga sa inyo, no, hindi lang financial obligations yung meron tayong mga emotional obligations sa ating mga partner na dapat ay namimit natin din, mga kapiksi. Okay, sometimes money can't buy all the happiness in the world, mga kapiksi. Okay, yeah. So, it's a realization. So, iwasan nyo na lang, guys, na umabot kayo sa ganito, mga kapiksi, kung ayaw nyo magsisi, kasi dadating yung time na malulungkot talaga kayo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa story na yan. Tingnan natin yung mga additional namin sa nyo, guys, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at masenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksino, dahil Christmas season ngayon, mayroon tayong Christmas sale. Magbibigyan ka ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until December 31, mga kapiksi. So mag-avail na kayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga additional na message para sa inyo, guys. Ito yung unang-una, no place like home, guys. Itong partner mo, itong family mo, yan ang tahanan mo, okay? So, this is why, sabi ko nga sa inyo, huwag nyong i-take for granted yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapiksi, because there's no place like home, okay? You cannot find that elsewhere, mga kapiksi, and huwag mo nang antayin na mag-isa ka sa buhay, malungkot ka, bago mo ma-realize kung ano yung mga pagkukulang mo or yung mga pagkakamali mo sa inyong partner or specific person. I'm not saying na lahat kayo ganun, no? For some of you lang na nakaka-resonate, mga kapiksi, kasi nga yung iba sa inyo, you are too consumed, no, ng pera, ng trabaho, ng negosyo, ng salapi. And naiintindihan natin yon, guys, because lahat naman tayo gusto yon.
Pero yun nga lang, nagkakaroon kasi ng imbalance now for some of you, napapabayaan na talaga yung relationship or your family. Kaya nga, dapat guys, hinay-hinay lang, balanse nyo lang, and always put your family first, mga kapiksi. Okay? Emotional needs, very important, mga kapiksi. Yung presence nyo. Alright? And time for a nap, no? Ito yung sinasabi ko rin kanina na baka masyado kayong pressured, 'di ba? Kaya negative pa rin yung nangyayari sa inyo, kahit na masipag naman kayo and talagang nagsisikap. So pause ng konti, mga kapiksi, magpahinga, mag-recharge, medyo pull back ng konti, mga kapiksi, and reorganize your plans, mga kapiksi, your strategies, ganyan. And then habang nagpapahinga kayo, spend some time with your family para makabawi din kayo and marikindle yung inyong mga relationship and yung inyong pagsasama, mga kapiksi. Malaking bagay yung may tutulong sa inyo nito, guys. Alright? Okay, so especially nga ngayon, holiday season, mga kapiksi. So, diba? Reunion, you get the message. This is the season of joy, season of love, mga kapiksi. So spend this time with your family. Okay? Alright. So comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo ba napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.